Maraming naghihintay po sa ating mga manonood ngayon, ano? Alam na nila ang kanilang mga Chinese zodiac animal sign. Kagaya ko, tiger po ako. Tiger wood yata ako na klase ng tiger, 1974 eh. So ano ba yung mga aasahan natin sa mga Chinese zodiac animal signs po? Baka pwede nating pasadahan ng mabilis at maiksi ang bawat animal sign. Okay, so bali no, medyo i-generalize lang natin yung mga ilan sa mga animal sign, no? Kasi meron tayong pinaka-lucky na animal sign for this year. Okay, meron tayong number 1 is mga taong pinanganak ng year of the rabbit, okay, year of the sheep, and also yung year of the ox. Sila po yung top 3 natin para for this year. So we can say na ito pong tatlong ito, yung pwede natin maraming mga good stars, okay, pwede natin sabihin na pinakamaraming opportunities or network, okay, na pwede pagsalubong sa taong ito. Okay? Although may mga ibang animal sign naman, hindi naman porket pag wala pa tayo sa tatlo, ay negative na po. Okay? Pero kayo po as a good tiger, maganda po ang taon niya rin po for this year, kasi kaibigan niya po ang horse, malakas din po ang opportunity luck ng tiger this year. Okay. Ano yung mga, hindi naman pwedeng maging kampante itong rabbit, sheep, and ox na, ay, okay na ako. Suswertihin naman ako this year. Siyempre, may mga dapat pa rin tayong, i-take note, diba? Or paalalahanan yung ating sarili para mas ma-maximize natin yung, sabi mo nga, yung swerte ng taon. Yes, apo. Kasi kapag sinabi kasi natin lucky, urgent to, dito po yung maraming nagkakamali, no? Or sa pagkamaling interpret po pagdating sa feng shui. Feng shui po is not only, or originally it's not a prediction. It's much more of like a forecasting. It's like a guide, no? So pag every time po, pag narinig niyo po sa mga feng shui masters or feng shui consultant or feng shui coach like me, pag narinig niyo po yung mga sinabing good luck, hindi po ibig sabihin na swerte. Ang ibig sabihin po nun is good energy. So, ibig sabihin kung itong mga year of the rabbits, year of the ox, year of the sheep, is good energy po kayo for this year. That means you need to maximize. Okay? Nga mahirap po kasi naman marami nga pong opportunity dumating, hindi naman po natin ina-absorb, hindi natin tinatrabaho. So, importante po kailangan i-maximize po natin siya. Okay? Kaya it's about action, it's about energy. So, kaya kailangan po natin gumalaw. Sino-sino naman po yung mga dapat mag-ingat or yung not so good energy but of course they could still do something about it? Okay, meron naman po tayong tatlo din na dapat maging maingat po for this year. So ito mga animal sign na year of the pig, year of the horse, and year of the rat. Okay? So ito po si year pig and horse and rat, no? So this year kasi po medyo mas more challenging lang, especially in terms of their health. And also, may mga conflict problem kasi sila this year. So, when you say conflict, pwedeng related yan sa pwedeng mga money loss. Okay, baka mamaya manloko tayo, maisahan tayo. So, ang best way lang natin, kailangan po natin bantayan, is maging conservative lang po tayo sa pag-handle ng pera natin. Okay, huwag tayong mabilis magpabudol. Okay, tsaka mag-ingat po tayo sa mga away or gulo na hindi naman po kailangan natin pasukin. Okay, kaya may kasabihan, choose your battle. Maganda ba ang taon na ito para mag-start ng negosyo o mag-invest, Coach John? Yes, so far naman po, no, we can say naman na this year kahit pa paano, maganda naman po ang taon ng 2026, okay, pagdating po sa business or sa Manila, okay? Although, yung alam po, no, ang fire force kasi is masyadong malakas ang fire element this year. So, medyo mas more, pwede natin sabihin na mas more hindi siya ganun ka-stable in terms of emotion. So, maganda magsimula kasi in terms of opportunity, maraming creativity. Kailangan pataasin natin yung creativity natin this year. Tapos also yung passion, energy. Kailangan make sure that naka-positive mood yung emotions po natin. And yung determination, okay, very important, yung goal target natin. Kailangan alam natin kung yung target goal, may clarity tayo. Okay? Kasi kung this year po nakapag-start tayo ng negosyo, something that we love, something that we want, mabilis natin ma-manifest yung target goal. Okay? Mabilis kasi ang result this year. Okay? Kaya maganda po magsimula din or maganda din mag-expand. Pero yung nga lang po, huwag po kayo magsisimula ng negosyo nang hindi po malinaw yung goal ninyo, hindi maayos yung sistema, huwag nyo rin po minamadali pag hindi naman po malinaw yung, hindi po maganda yung structure natin. Kasi mamaya, maraming po tayong pagkakamali na pwede po mabilis tayong pumasok, pero mabilis na tayong malugi. Okay? Kaya dapat po bantin natin yung structure and system. Ano pa yung mga dapat gawin daw para ma-activate yung money luck ngayong year of the fire horse?
Yeah. So, to activate mo yung para sa money lock natin for this year, no? Ako, medyo advice ko din po, at least maging aware po tayo sa mga animal signs po natin. Ngayon, kung alam po natin kung ano yung lock energy natin for this year, okay, so sabi nga natin kanina, stay positive and have a clarity para mag-boost natin kung ano ba yung gusto natin. Ngayon, meron din tayong mga lucky directions na pwede natin i-tap or palakasin. Yun po yung east sector tsaka southeast sector. Okay, so kung sa bahay nyo po, make sure lang itong east tsaka southeast, wala po yung mga kalat, walang sira. Okay, kailangan medyo maaliwalas. Okay, tsaka maganda yung flow ng energy. And tayo po, kapag meron tayong mga tinatransaksyon or may inaayos na mga trabaho, subukan din po natin humarap ng east and southeast, okay, para mas more matap po natin yung good energy of the year. Mhm.